nagsimula kami 8 o'clock ng umaga. Parang ginabi na kami, pero alas 4 pa lang yan ng hapon. Parang nasa nasa horror movie lang. Yeah, dong, right? There are white ladies and ghosts coming, and we'll just suddenly come up there. Grabe, halos 2 oras na. Hindi. Malapit ang mag-2 oras na puro foggy yung dinadaanan namin. Nakakaloka. Mas matindi pa dito para doon sa amin. Yung lahat na lang kwan, ang haba-haba, puro na lang fog. Tapos ng napakahabang puro fog. Medyo tumaas na dito banda ang fog, kaya pero madilim-dilim na din kahit na alas 3 pa lang. Ganun talaga eh. City nga kami, napakadaming sasakyan, ganon which is we are not used to, pero napunta na daw dito noon si Dudong, sabi niya, kasi parang nag football sila noon ng kabataan niya. Pero malayo pa kami, mga 1 oras and 30 minutes pa, malayo pa yung probinsya na yun. Är det kyrka? Is it church? Yeah. An old one also, you know. Wow. Yeah. Masyadong malayo sa capital ng Norway, Oslo. Parang mga ilang minuto lang din yata yung mga layo na ito. Kaya ito napakadami. Nasa syudad na rin talaga ito. Ay, salamat. Medyo maliwanag dito. Iba-iba yung ng klima. Merong bayan na sobrang foggy talaga. Tapos dito medyo may light na, may sunset, kaya may nadaanan kami talagang parang naligaw nga si Dudong dahil sa sobrang kapal ng fog. Hindi niya nakita ng yung sign. So, ayun. Buti okay naman ng nakalabas kami, tapos ito nga, mas okay dito yung light.
3:23 na, magpo-4 na pala. 20 minutes na lang to 4. Nasa ano pa rin kami, nasa road. So, pero medyo nag-stop kami ng kaunti, ilang minuto doon sa McDonald's, kaya okay lang din naman. Kasi early pa naman. Ang ano lang naman dito kasi, yung yung parang feeling mo gabi na dahil sa foggy, tapos yung ano nga, yung ibang part is wala talagang sun, kaya ganun. Pero okay pa rin. Maganda naman kasi siyang i-drive kahit na dito madaming sasakyan. Nakakaano din, nakakaaliw din. Ganun. Tsaka minsan lang naman din kaming mapunta sa city, kaya ganun. Tapos kaya nga kailangan ko ng driver kapag kapag alis, dahil hindi ko nga siya kabisado, ganun. So mabuti si Dudong, syempre napuntahan na niya yan noon dito. Yan, maano yung sun, no? Ayan. Tapos ang fog. Alam niyo ba, swerte na namin yan na fog lang siya. Kasi mas matindi at mas mahirap mag-drive kapag kapag may fog, makapalang fog at nag-snow. Delikado yun. Kaya sabi ko nga, Dudong, medyo okay na to kumpara sa kung mga December pa or baka mid-November pa na nag-snow. So, maswerte pa rin kami bago itong kahit na ganito yung panahon. Tapos kapag nasa mataas kasi kami na bahagi na lugar, doon talaga yung fog. Pero pag nasa mababa naman parang umaangat bigla yung yung fog eh. So parang nakakatuwa. Dati-rati pa naman talaga, mahilig din naman talaga kami mag road trip. Yun nga, after every season ko, yun nga, nasabi ko na dati na nag-road trip talaga kami dahil nga gusto nyo ding i-refresh ba yung aking utak after ng high season na napaka-stressful, ganun. Kasi talagang hindi lang ganun yung trabaho kapag high season eh. Matindi ang trabaho kapag high season, talagang halos 24/7 talagang nagtatrabaho ako dahil fully booked kami lagi, ganun. So eto lang yung time na nakakalabas ako, nakakagala, ganun. Pero hindi naman ako gumagala, na ako lang, dalawa talaga kami kasama siya kung aalis man kami. Eto, wala namang fog na may farm dito. Actually, nag-file talaga si Dudong ng vacation dahil dito sa aking responsibility na ito. So, dahil sabi ko nga sa kanya, pwede naman akong umalis mag-isa. Pero, ang gagawin ko dun is, it's either mag-bus ako or mag-plane. Pero, yun nga, hindi naman yan siya pumapayag na ako lang aalis dahil which is, pa din. First time ko tong puntahan tong lugar na to. Okay lang siguro kung Oslo lang, after Oslo hindi ito sa Oslo kaya bago talaga para sa akin. So ang ginawa niya nag-file siya ng leave. Nag-file siya ng vacation kasi madami-dami din naman siyang vacation na hindi nagagamit.
pwede niya din gamitin lagi yung ganun. Medyo napaaga nga lang dahil ng isang araw yung alis niya doon sa work kasi nga yung kala namin nga yung babahain ba kami kaya ganun. Pero okay lang din naman dahil akala ko nga sabi ko ano dong eto na kailangan ko ng mag-book nga ng hotel. Tapos sabi niya ano nakapag ano ka ba? Pwede ka ba? Yun sabi ko nga. Tapos sabi niya oo naman, nag-ano na ako, nag-file na ako. Kasi nung natanggap ko yung ano na yun, invitation na yun, so, at ako yung pinadala ni boss. So, yun, na sabi niya na, yun nga, dalawa kami aalis, sasamahan niya ako, ganun. Hindi naman yan talaga, kapag na ako lang. Kung ako lang talaga, sobrang challenge yun sa akin. Talagang parang mag-adventure ako nun. Although hindi ka naman mawawala dito, kaya syempre 'di ba? Hindi naman yan siya ano na ako lang aalis. Pero unless siguro kung may mga kasama ako sa naaalis tulad nung dati na nasa Bergen nung 2019 na nakasama din ako sa mga taga-port ganun. Pero ito kasi sa akin talaga yung solo ko talagang pupuntahan at ako lang yung pinadala ni boss ganun. So kaya ano din naman okay din naman at go naman siya. Tingnan nyo to guys, hindi mo alam kung ano yung kasunod, kung ano yung makikita mo sa susunod na bahagi ng ano ng roads. Ayan. Ganon. Parang ginabi na kami. Pero alas 4 pa lang yan ng hapon. Nakakalaw ka talaga eh. Parang kung hindi ka talaga sanay, parang maano ka talaga eh. Masashock ka talaga ba? Hindi lang sa lugar, kundi talaga sa klima. Yung culture shock talaga na totoo. Parang madilim, foggy, malamig, gano'n.